Alam nyo ba na isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon ay nagsimula lang bilang isang simpleng mekaniko sa Tondo, Maynila? Siya ay walang iba kundi si Ramon C. Ang o mas kilala sa tawag na RSA, ang kasalukuyang chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Pero bago siya naging bilyonaryo at pinuno ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong bansa, dumaan muna siya sa matinding hirap at pagsubok. Ipinanganak si Ramon Ang noong January 14, 1954 at lumaki sa Tondo, Maynila. Hindi siya isinilang sa mayamang pamilya. Katunayan, ang ama niya ay may maliit na auto repair shop kung saan siya unang natutong magtrabaho. Bata pa lang si Ramon ay nakikita niya na ang hirap ng buhay. Sa murang edad, naranasan niya ng magbanat ng buto habang siya ay nag-aaral ng Mechanical Engineering sa Far Eastern University o FEU. Naging working student siya dito, nagtatrabaho sa gabi at nag-aaral sa araw, at sa bakanting oras naman ay tumutulong siya sa repair shop ng kanyang ama. Dito nahasa ang kanyang kaalaman sa makina at negosyo. Dahil sa husay niya sa makina, sinubukan niyang pumasok sa negosyo ng pagbebenta ng second hand na mga makina at spare parts mula sa Japan. Marami ang bumili sa kanya dahil maaasahan ang kalidad ng kanyang produkto at tapat siya sa pakikitungo. Ang maliit na negosyong ito ang nagsilbing unang hakbang para makilala siya sa mas malawak na industriya. Isa sa pinakamalaking turning point sa buhay ni Ramon Ang ay nang makilala niya si Eduardo Danding Cuangco Jr., isa sa pinakamalaking negosyante at politiko noon sa bansa. Ayon sa mga kwento na nagtrabaho si Ramon Ang kay Danding bilang isa sa kanyang pangunahing mekaniko. Pero bago ito nangyari, nagtayo muna siya ng isang repair shop sa May Abad Santos. Ang kanyang pangunahing negosyo ay nakatuon sa pagbebenta ng mga Japanese vehicle, truck engines at iba pang bahagi ng sasakyan. At dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Eduardo Danding Cuangco Jr. sa pamamagitan ng anak nito na si Mark na isang big car enthusiast. Ang kanilang pagkakakilala ay nagsimula sa isang malalim at matibay na samahan. Pareho silang mahilig sa pagkolekta ng mga vintage car na nagbigay sa kanila ng mas malalim na koneksyon. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lang umikot dahil sa hilig nila sa sasakyan. Sila ay naging magkaibigan sa lahat ng aspeto ng buhay, sa personal na buhay, negosyo at higit sa lahat sa kanilang parehong pangarap na makatulong sa mamamayan. Nagpatuloy ang paglalakbay ng dalawa sa mundo ng negosyo. Sinipagan at ginalingan ni Ang sa lahat ng aspeto hanggang isang araw nagulat si Ang nang italaga siya bilang tagapamahala ng Eagle Cement o Northern Cement Corp, at ang kanilang ugnayan ay naging mas matibay pa. Noong 1986 nang magtagumpay ang EDSA Revolution, dito napilitang magtago ni Cuangco sa ibang bansa. Hindi nagdalawang isip si Ramon Ang na sagipin o alagaan ang mga kumpanyang iniwan ni Cuangco. Sa panahong ito, pinatunayan ni Ang kanyang kakayahan bilang isang leader at negosyante, at dahil sa kanyang pamamahala, naging matagumpay ang Northern Cement Corp. 1991 nang bumalik si Cuangco sa Pilipinas, hindi niya nakalimutan ang ginawa ni Ang para sa kanyang kumpanya, at bilang pagkilala sa kanyang sipag at dedikasyon, itinalaga niya bilang Vice Chairman ng San Miguel Corporation si Ang noong 1999. At ito ay ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, taong 2002, siya naman ay naging presidente at COO ng kumpanya. Dito sinimulan niya ang kanyang misyon na dalhin ang kumpanya sa mas mataas pang tagumpay. Pinalawak at pinalakas niya ang koneksyon ng SMC sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi lang nakilala ang San Miguel Corporation sa beer at pagkain, pinalawak niya ito sa halos lahat ng sektor: power, oil, infrastructure, tollways, airports, cement at real estates. Bukod sa kanyang posisyon sa SMC, naglingkod din siya bilang Pangulo at CEO ng Top Frontier Investment Holding Incorporated, kasama ang chairman na si Inigo Zubil. Ito ay isang holding company na nakalista sa Pilipinas sa stock exchange
kabilang ang mining, energy projects, property development at marami pang iba. Taong 2012, nagbago ang pamunuan ng San Miguel. Nagretiro si Danding Cuangco bilang CEO at iniwan niya ang pagpapatakbo ng kumpanya kay Ramon Ang. Hindi totally binenta ni Cuangco ang shares niya sa SMC, sa halip ay ginamit niya ang Top Frontier para maging pinakamalaking shares holder ng SMC. Pagkatapos noong 2012, nagretiro si Cuangco at ibinigay kay Ramon ang pumumuno. Kaya't mula noon kahit may shares pa si Cuangco, si Ramon ang tunay na may kontrol sa kumpanya. Dahil sa matalinong pamumuno ni Ang, umangat ang halaga ng San Miguel Corporation at kasabay nito ang kayamanan ni Ramon Ang. Ayon sa Forbes 2020, tinatayang nasa 3.6 billion US dollar o mahigit 200 billion ang kanyang net worth. Kaya naman siya ay nasa ika-4 na pwesto sa listahan ng pinakamayamang Pilipino kasama nina Manuel Villar Jr., Enrique Razon Jr. at ng mga siblings. Pero kahit bilyonaryo na, hindi nakalimutan ni Ramon Ang kanyang pinagmulan. Maraming beses siyang tumulong sa mga Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, naglabas siya ng mahigit 1 billion pesos, donasyon para sa medical supplies, protective equipment, pagkain at cash assistance. Nagpatupad din siya ng free toll para sa mga frontliners sa lahat ng expressway na hawak ng SMC. Bukod dito, bumili siya ng gatas mula sa mga lokal na magsasaka para ipamigay sa mga nangangailangan at upang masuportahan din ang kabuhayan ng mga magsasaka. Hindi lang sa pandemya tumulong si Ramon Ang. Nakaraang taon, pinangunahan din niya ang mga proyekto tulad ng Pasig River at Tolyahan River Cleanup, scholarship program sa FEU at pagpapatayo ng ospital at research center sa bansa. Kilala rin si Ramon Ang bilang utak sa likod ng ilan sa pinakamalalaking infrastructure project sa bansa. Isa na rito ang Bulacan International Airport na tinatayo ng SMC, isang proyekto na nagkakahalaga ng trilyong piso at inaasahang magbibigay ng libu-libong trabaho at mapapagaan ang trapiko sa Metro Manila. Kasama rin dito ang malawak na network ng expressway gaya ng Skyway, South Luzon Expressway, TPLEX at iba pa. Ang tanong, kaya ba talagang sagutin ni Ramon Ang flood control ng Metro Maynila? Ngayon, malaking usapin ang problema sa baha sa Metro Manila at dito muling pumasok ang pangalan ni Ramon Ang. Ngayong 2025 nag-alok siya sa gobyerno na handa niyang lutasin ang baha sa Metro Manila nang walang gastos galing sa gobyerno at mamamayan. Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha at no cost to the people at no cost to the government. Isipin mo yun, sariling pera niya ang gagamitin niya para sa flood control projects. Kaya niya bang gawin ito? Base sa kanyang resources, track records at yaman? Oo, basic na basic. Kumbaga, barya lang sa kanya. Ayon mismo kay Ramon Ang, zero cost to government and people. Ang kailangan lang niya ay suporta at payagan siya ng gobyerno para maisakatuparan ang plano. Kung magtatagumpay ito na marahil ang pinakamahalagang pamana niya sa bansa. Mula sa pagiging mekaniko sa Tondo hanggang sa pagiging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, dala ni Ramon Ang kwento ng sipag, tiyaga at katapatan. Hindi siya takot magsimula sa maliit. Hindi rin siya nakalimot tumulong kahit nakamit niya na ang yaman at kapangyarihan. Siya ang patunay na kahit gaano kahirap sa umpisa, pwedeng magbago ang takbo ng buhay kung may sipag at tiyaga at tamang oportunidad. Higit sa lahat kung marunong kang magbalik sa bayan. At yan ang kabuoang kwento ni Ramon Ang isang negosyanteng mula sa Tondo, ngayon tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa.